Binweltahan ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag sa kanya ng House Justice Committee. Punto nila, mismong defense team ng bise ang humiling sa Korte Suprema na mabigyan siya ng due process. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complaint. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process o pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na sinang-ayunan ng Korte Suprema. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang nilatag ng Korte Suprema, ngayon nakapagtaka na kine-question din nila yun. So in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Partikular na binabatikos ng bise at kanyang mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang articles of impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. The term mini-trial was, as explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will determine the guilt or innocence of the Vice President or the person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise na fishing expedition ang pagpapasabpina ng House Committee on Justice ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Sa pananaw namin, kung tayo ay lumalabas na doon sa four corners of the complaint at kahit doon sa ebidensya, hindi na po clarificatory yan. At nagiging parang sa kanila nanggaling may trial type, mini trial kung tawagin. Hindi naman po naghahanap ng ibang ebidensya ang Committee on Justice. Kung ano po ang nabanggit sa mga complaints which we deemed sufficient in substance, yun lang po ang pinasabpina ng komite. Isa sa mga bibigyan ng sabpina ng House Committee on Justice ay ang Office of the Ombudsman para hingin ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng bise. Sabi ng Ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon pa lang kahit di pa nila natatanggap ang sabpina. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.